bawat isa. Lalo na nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kanitasan at secretary sa akin. Bago akong simula na mag-share lang ako sa iyo. Actually, nung nag-aaral pa ako nung college sa STI, ano kami ni Ayos na schoolmates. Pinapasalamat ko sa Panginoon siya yung naging blessing para sa akin. Kasi paano ko ba nasabi na blessing? Kasi yung dati Roman Catholic talaga ako dati. First na then paano ko nasabi blessing? Kasi siguro ginamit si Irish para siguro i-share sa akin yung matulungan ako na malaman yung pagkuhanan about sa kay talaga. Kasi dati college kami sports fest, naalala ko sports fest yun. So October 10 yung anniversary ng Calvary natin. Yun, nung nagkakilala kasi kami noon that time, in-invite niya ako na baka pwede akong matin sa anniversary ng Calvary. Yun nga, siyempre, hindi naman ako papanggi kasi double purpose. basta yun parang ang inaano ko lang kasi parang yun na yung signal niya, parang yung tinawag niya ako sa time na parang si Ayos na yung ginamit niya para makilala ko yung Panginoon na siya yung talagang kapag-ligtas na. So yun nga, ngayon kasi yung message na i-share ko sa inyo about God's call. So, parang doon, yung title ng message. How to respond to God's call. So, paano nga ba tayo tumutugon sa tawag ng Panginoon? So, para sa introduction ko, basically, halimbawa, ito sa yung device concept natin, kung kita natin yung device sa yung device for sa mga tawag like missed calls, and basically in the devices phone app, you can see the details. Your calls as follows: missed calls and unanswered calls. These will serve a vital purpose for us, providing us with a comprehensive record of communication among loved ones and others. So, di ba, yung phone yung ginagamit natin na pag may matawag sa atin na mga parang sa buhay, like din yung mga relatives, ganyan, sa mga friends, pag siguro mga crush natin, yan ang tawag sa atin. So, babasahin lang natin ng isang verse lang to sa Ephesians 4 verse 11. Mag-is lang naman ito katungkol para hindi tayo sa lingkod. Ephesians 4:11. Nakita na po ba? Amen. Ephesians 4:11. Ako na magbabasa. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. So, we have already heard this for so many times na yung especially pag during mission months during revival service. Pero sila yung maaaring sinasabi na calling para sa iyo, maaari ka mong apostles, pwede ka mong maging pastors. So, yung tanong ko is, that question is, how do we really respond to God's call? Kung paano nga ba tayo tutugon sa tawag ng Panginoon? So, para sa unang puntos ko,
the missed calls from God. Ano nga ba yung dahilan kung bakit nagagawa natin? Pag, halimbawa, meron na pala tayong tawag nga sa Panginoon, pero parang ano, yung parang napapaliwala natin, yung hindi natin na napakapansin kung bakit. So, magbibigyan ko ng dahilan kung bakit minsan gano'n na nami-miss calls natin yung tawag galing sa Panginoon. So, ang una is, you do not trust the caller. Ayan, we do not trust the caller. Tingnan natin sa Psalms 118. Yan, sabi dito, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. So, ito, kasi yung sinabi natin, yung reason why bakit nami-miss natin yung tawag ng Panginoon sa atin. Kasi sa sarili natin, parang kulang tayo ng tiwala sa Panginoon. Kumbaga parang kasi natatakot tayo. Pag sinabi kasi yung tawag ng Panginoon, siyempre, kaisip natin yung calling mo, pag magiging pastor ka, magiging missionary ka. Kumbaga, yun lang yung focus natin sa isip natin minsan, kadalasan. Ayan. Pero hindi naman natin lang yung tawag na yun, hindi lang kasi para doon. Minsan pwede ka rin tawagin sa maging kagamit-gamit ka sa ministry. Like, siyempre, tawagin ka ng Panginoon para mag-tugtog ng piano, mag-choir, then, yun yan, maging song lead, yan. So, hindi lang naman ibig sabihin ng calling para maging pastors ka or maging missionaries. So, yun nga, yung minsan kasi yung madalas iniisip natin na nagkakaroon pa rin tayo kung yung makakaya ko pa gawa. Kasi minsan iniisip natin sa sarili natin na pag sinunod natin yung halimbawa, pag mag-ano ka sa ministry, siyempre di naman sa sarili mo, pag may work ka, parang iisip mo, pag sumali kasi ako, parang hindi rin ako magiging faithful sa pagiging ng choir. Kasi madalas, inuuna natin yung trabaho natin kaysa sa mga gawain ng Panginoon sa simbahan. So, bali ito sa pangalawa, yung dahilan kung bakit tayo na-miniscourse natin yung tawag ng Panginoon is we are afraid of losing our earthly treasures. Yun nga, gaya na sinabi ko, no? Na natatakot kasi tayo. Halimbawa, yung kailangan kasi pag once na may tawag sa ibang dapat yung sarili mo is ibibigay mo ng buo. Kasi isasagad mo. Hindi yung kasi halimbawa, gaya ko, ako kasi isa na rin ako sa dahil yung parang natamaan doon. Kasi ako, nag-work ako. So, hindi naman, parang para sa akin kasi parang kulang pa rin yung pagiging dedicated ko kasi sa church life. Umatin lang ako pag Sunday, ganyan. Sunday, kasi pagdating ng weekdays, halos Monday to Saturday, nag-work kasi ako eh. So, parang sa sarili ko kasi parang kulang ako kasi hindi ako nakaka-attend ng midweek. Hindi rin ako nakaka-attend ng Sunday. So, parang sa akin, tatamaan din ako sa pero, ayan. Basahin muna natin yung Matthew chapter 6, verse 19-21.
Sabi po dito, lay not up yourselves treasures upon earth where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through or steal. For where your treasure is, there will your heart be also. So yun nga, lahat naman kasi ng treasures natin, sir, hindi naman talaga natin matadalayan sa langit pag namatay tayo. So, bakit naman tayo matatawag na bitawan natin yung mga earthly treasures na yan? Eh, pag namatay naman tayo, hindi rin naman natin yung magigit sa langit. Yeah. Diba? So, kaya parang ba't tayo magiging masyadong matatakotin kung tutugon tayo sa tao ng Panginoon? Mas importante, dapat iisip natin palagi kasi mas importante yung Panginoon kaysa sa mga kayamanan natin. Yan sabi sa Matthew 6:22, diba? No man can serve two masters. Yeah. So, ikaw, sa mga working people, no, parang sinabi na kailangan, hindi mo kailangan mag-serve as two masters. Kailangan sigad lang. So, kumbaga parang mas importante yung Panginoon kaysa sa trabaho natin. Hindi natin kailangan na bubugin natin yung katawan natin sa pagtatrabaho. Halimbawa, yung mga working ng Monday to Sunday. So, hindi naman buong linggo kailangan sa trabaho lang tayo. Dapat maglalaan din tayo ng isang araw para sa Panginoon. Kasi kahit naman yung mga dito, parang wala rin, hindi rin naman madadala sa langit. So, kaya pag tinawag na ng Panginoon, kailangan isusunod mo lahat. Wala kang iiwan dahil yan. Kailangan buo yung pagtanggap mo sa tawag ng Panginoon. Ito yung pangatlo sa reason to discuss God. We feel discouraged. Yan, sabi dito, by our loved ones, most of the times we gain our strength through our loved ones. However, we can also be easily discouraged by it. So, aminin din natin yung sa sarili natin na minsan pag-atin tayo ng church, diba, like meron ka lang nung time na bukas yung family nag-atin ng church. Siyempre, doon yung parang yun yung nagiging encourage mo kasi. Pero once na halimbawa, yung ikaw na lang yung nag-a-attend sa church. Parang parang sa sarili mo parang nadi-discourage ka kasi parang ikaw na lang yung nagpapatuloy sa paglilingkod mo sa Panginoon. So, dapat hindi natin iniisip na gano'n. Kahit na siguro mag-isa ka na lang na nag-a-attend ng church, dapat patuloy ka pa rin kasi yun yung calling ko sa Panginoon. Hindi lang naman para yung maging kagamit-gamit ka sa simbahan, sa ministry. Kahit nasabihin, kasi ang nagbibigay lang naman ng lakas sa atin, hindi lang naman yung family natin, kundi sigat. Ito na sabi, sigat lang nagbibigay ng strength para sa atin. So by ourselves, we set the bar too high for ourselves, which we always end up being discouraged of things do not go as planned. So kaya madalas we ignore na lang kasi kahit alam na tinatawag na tayo kasi parang pakiramdam natin isa against sa atin yung mundo. Pero ano nga yung sinasabi ng Bible about discouraged? Basahin natin Joshua 1:9. Sabi dito, have not I commanded, be strong and of a good courage, but be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Kaya sabi, for sure alam naman natin
natin na may ano yun, may kanya-kanya naman tayong calling. Kumbaga, calling yung sa gawain ng ministry, hindi lang naman pagpapastor yung ginagawa sa church. Marami din yun. Siyempre, yung pastor, nagtulungan natin. Hindi lang, diba, sa music, yan, sa mga gawain pa dito, like choir. So, may kanya-kanya tayong calling. Kapag tinawag tayo sa ganun sa gawain ng Panginoon, dapat tutugon tayo ng buko, hindi yung parang pag-aalangan pa tayo. Ako, nung kailan ba yun? Yung Christy ay pastor, kanina ba yun? Yung about sa, yung maganda yung boses mo, pero hindi ka nagpapagawa. Ako, tinawanan talaga ako. Kaya, hindi ko naman nagkakailayan kasi yun kasi parang yun sa sinasabi ni Pastor, sabi, di ba, meron na iba dyan, maganda ang boses pero hindi ginagamit. Natin na! Pero ako kasi, honestly, di ba, ako, gusto ko naman kasi talaga, gusto ko talaga mag-choir. But yun nga, yung parang naging impact ng kasi parang naging nadadoubt kasi ako sa, na parang isang mabilis ko yun. Gusto ko kasi pag-aakit ko ng, niisip ko kasi sa lito ba, gusto ko kasi pag nagtugit ako, dapat tuloy-tuloy. Kasi parang, siyempre, ano pa rin sa sarili ko kung bakit, mamaya, kakit ako, tapos susunod hindi makakanta, ganun. Parang gusto ko pa kasi yung sarili ko na i-commit ko yung sarili ko as yung alate, 1/4 or anything. Ayun. Pero ikaw nga talaga ako doon ganun. So, praying pa rin. Kasi nag-pray pa rin ako sa Panginoon kung talagang paano yung talagang calling niya para sa akin. Piniprepare ko lang din namin yung sarili ko. Pero hopefully talaga gusto talaga So, yun. Kaya punta tayo sa pangalawang puntos. Kung bakit, how do we respond from God's call? Sabi dito, we answer God's call. Pangalawang puntos. So when God asks you to be part of His ministry, kung tayo mo natupili na tumugon, yun nga, gaya namin sa sinabi ko, na pag tinawag ka ng Panginoon, kailangan tutugon ka. Kahit anong sitwasyon mo sa buhay, kailangan talagang tumugon sa tawag ng Panginoon. Sana kasi yung, diba na kung naranasan nyo, pag sa unang Monday to Saturday, tapos, di ba, pagdating ng Sabado, kung nakaramdam yung assignment na kinabukasan, church na. Kung maganda doon yung excitement nyo ng mga pag-church ng linggo. Dapat kasi parang yun na yung nagiging tawag sa amin ng Panginoon na kailangan ibigay sa akin yung isang araw na sa buong araw na ginawa mo sa mundo, kailangan yung kahit isang araw, ibigay mo sa Panginoon. Yeah. Kumbaga, parang yun yung calling sa'yo na i-serve mo si God pagdating ng Sunday. Wala kang isipin, wala kang ibang gagawin. Hindi mo naman kailangan yung dahilan na may biglang ganito o biglang lakad, parang may biglang problema. Kahit na magkaroon ka ng problema sa inyo, sa bahay, huwag mo pa rin kakalimutan yung mag-serve sa God pagdating ng Sunday. Kasi sinabi nga, di ba, sinasabi, alam naman natin na seek ye first niya. Kailangan, kahit anong problema na dumating sa atin, pag tinawag tayo ng Panginoon ng linggo, kailangan tumusin tayo kung tabayan. So ito, basahin natin yung Isaiah chapter 6.
sabi dito, also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send, and who will go for us? Then said I, here I am, send me. Yan, pagka sabi, answer God's call without hesitation, then answer God's call wholeheartedly. Basta tumutong tayo, make sure na wholeheartedly natin itutugon sa Panginoon. Hindi yung dahil lang kasi emosyon, masyado tayong emosyon sa sarili natin. Yung parang napatawag nito. Parang natadala lang tayo sa emosyon. Kailangan yung pagtugon natin sa Panginoon is buong-buo. Walang halong yung parang hindi ka totoo sa sarili mo. Kailangan yung ibibigay mo sa Panginoon is totoo ba? Walang halong ka na sa sarili. Ayan, tandaan din natin na we are already in the ministry, do not forget our family. Yeah. Parang dito, last time yung matagal na yun yung inanabing brother JM na yung unang ministry natin is once na nagsisimula sa family. Yeah. A broken family will only lead you to a broken ministry. Kaya, kailangan talaga yung ministry natin is nagsisimula sa family sa bahay. Yeah. Dapat, doon natin inuuna yung natin. Kumbaga yung doon yung magsisimula yung natin yung kabuuan natin para sa family. Doon tayo unang basta sa family dapat nagsisimula yung ministry. So ito, meron akong dito hierarchy of our priorities. Walk of faith. You may disagree or agree dito. Hierarchy naman. Hierarchy. So, yan, ang isa natin dyan is God. Alam naman natin na dapat talaga ang pinaka-priority natin as a Christian is God. Walang ibang pwede natin uunahin yung isip si God na. Yun yan. Sinabi ko, yung family, yan yung after God. Doon din magsisimula kasi yung ministry natin sa family sa bahay. Kaya yun, ginaganap natin yung Bible study natin sa bahay. Kasi, pag hindi mo sinimulan sa family mo, sa family mo, siyempre sa bahay, alam naman natin, hindi natin maiwasan yung bawat family natin pag may cellphone. Lahat na nakatutok sa cellphone. Tapos nagusto pa yung ML. Yan. Sa ML na lang tayo paano, di ba, pag Sabado, pagdating ng gabi, devotion na. Kailangan pa, yun, sa mga pagulang natin, makawagin ka pa. Dapat, alam mo ng devotion time ka, hindi mo na kailangan tawagin. Kumbaga, mag-usahan natin. Dapat yan. Ikaw na yung sabihan, devotion time mo. Kaya dapat sa bahay, sa family, then after that is church and ministry. Yan dito sa church, after, siyempre pagkatapos na natin na sa bahay, gawin sa bahay yung natin. Buong family natin, yun, pupunta tayo ng church. Kumbaga, yun, kompleto tayo. Yun ang yung encouragement natin. Kasi,
parang maganda sa kung yung makikita mo yung family mo nakasama mo na Yeah. then yun, siguro yung work business under that. Yan. Sabi nga dito, yung let us be like Abraham, Jacob, Moses, Samuel, and Ananias, who answered God's call by saying, "Here am I." So, pag tinawag ka ng Panginoon, huwag mo sasabihin na, pag tinawag ka na, sabihin mo, pwede mo iba na lang po. Huwag mo muna ako. Kailangan, pag tinawag ka, sagot ka agad na, here am I. Here am I. Yan. Wag tayong matatakot. Tinawag tayo ng Panginoon. Kailangan, pag tinawag na tayo ng Panginoon, gawin natin yung sarili natin na palaging available tayo sa ministry. Hindi mo na sabihin na, hindi ako available kasi ganito. Hindi na akong gagawin, hindi na akong malaman. Yung sabi nga, di ba, priority natin is God. Other than, wala na. So, yun. Para sa pangatlong punto sila sa mga. Bilis na. Yeah. Reason why is, how do we respond to God's call? Ang pangatlo is, we make calls to God. So, yun. Kaya, diba, sabi dito, tinawag tayo ng Panginoon sa mga gawain na sa church, sa ministry, napapatulog tayo. Ngayon, pag tayo naman is yung may kailangan tawag sa ating Panginoon. Talk to God not only when we are. So, kung tayo naman tatawag sa Panginoon, tumawag tayo yung hindi man ibig sabihin na tatawag na tayo sa Panginoon kung meron tayong kailangan, meron tayong problema, malungkot tayo. Yun. Dapat palagi tayo tumatawag sa Kanya. Like, yun nga, lagi dapat natin ginagawa yung devotion. Tapos, may lagi tayo sa Panginoon. So, hindi naman ibig sabihin na may kailangan ka lang makatawag ng Panginoon. Dapat, palagi tayo tumatawag sa Kanya. Ito sa and sabi nga direct line niya sa Jericho, Jeremiah. Basta ko si Jericho. Jeremiah 33:3. Nabasa ko. Ayan, sabi dito, Call unto me, and I will answer thee, and should be great and mighty things which thou knowest not. Ayan. Sana hindi na tayo tumatawag. Sana hindi na tayo tumatawag kung meron na tayong kailangan. Kasi, yung Diyos na, imagine na, kapag makikipag-communicate ka, kasi iniisip mo, ay, next week, bayarin na ng kuryente, bayarin na ng tubig, bayarin na ng renta. Yun, iniisip natin. Tsaka kailangan ko i-pray kasi para mag-provide si God sa akin. Pero hindi naman yun. Kumbaga, dapat, pag faithful ka kay God, hindi lagi yung puro hingi ka lang. Yeah. Di ba? Ito, sabi. Yun nga, let's not interchange, sabi dito, ang Panginoon, to yan, ngayon.
Alright. Hindi naman kasi magkaiba kasi yun yung yung sasabihin mo na Panginoon, Diyos ng Panginoon. Lalo na yung spelling, iba naman yun. Alright. Magkaiba yan. So hindi naman yung Panginoon natin yung lagi natin kailangan. Lord, pahingin naman ang ganyan ko, Lord, pahingin naman ang ganyan. So hindi naman tayo lagi puro hindi. Mag-pray tayo sa mga bagay. Lord, sana mag-grow ako sa ministry sa church. Sana maging faithful ako palagi sa church. Ganyan. Hindi yung, Lord, pahingin naman ang pambayad ng mga bills ko kasi wala akong pera sa next week. So hindi naman natin kailangan sabihin na pahingin ako, kailangan Panginoon. Ayun. Bali, tapos na yung conclusion natin. Bali tayong conclusion. We were given different gifts from God. Let's use those gifts by answering when He calls. Let us remember that we have been given this opportunity and privilege to answer Him. Because we are His children and no one can take that away from us. Do not miss His call, but rather answer and make ourselves available to God. Yan sabi ko. Pag tumawag ang Panginoon, sagot tayo, here I am. Here am I. Huwag natin sabihin na, wag mo na ako kasi iba na lang sana kasi hindi ako available. So, pagdating sa Panginoon, dapat lagi tayo available. Thank you, Brother June. If you ever want to stand, please. That was a very good and valid message because God calls every one of us. Alright. He calls everybody in their own special way. And He's calling you every single day. So if every head bowed, every eye closed, I ask you this question. God is calling you. We know He is. Are you answering? Are you ignoring His call? Do you have your phone on silent? Are you blocked Him? Do you blocked the Lord? He has a call for each and every one of you. Maybe tonight He's calling you to come forward and know Him as personal Savior. That's the first calling He has for every person in the world, is that they would get saved and know Him as personal Savior. Maybe He's calling you to do more in the church. Maybe He's calling you into full-time Christian service. Maybe He's calling you just to be more faithful at every single service. Calling you to do personal devotions. Calling you to go soul winning more. Calling you to be a friend to somebody in need. He's calling each and every person somewhere. Lord, we thank You so much for tonight. Lord, we thank You for the message that You gave Brother Gino, Lord. We ask that You would help it to sink in our hearts, Lord, that we would hear Your calling. Lord, we would answer Your calling and never, ever ignore Your calling, Lord, but follow it. Say, here am I. Lord, most importantly tonight, we ask if there's anyone in here that tonight does not know You as personal Savior, that can't ask this question as yes. If you were to die today, are you 100% sure that you would go to heaven? Think about that for a moment. Are you 100% sure? The Bible says that when you get saved, that you will know that you are saved. So if you can't say yes, then maybe you have some doubt in your life. Maybe you're not saved. Maybe you haven't actually professed Him as your Savior. Lord, tonight could be that moment that you could leave this place knowing that the answer is yes. I am 100% sure I'm going to heaven. I ask right now with a show of hands, if there's anybody in here that can't answer yes to that question, that you simply just raise your hand. Nobody's looking, everybody's eyes are bowed, our heads bowed, eyes are closed, no one's looking around. Are you 100% sure that you would go to heaven? If you can't answer yes to that, simply raise your hand. We have people in here that are taught
and trained to know the answer to that question and how to show you how to go to heaven. It's as simple as ABC, admit you're a sinner, believe upon Jesus Christ, and call upon his name. You can be for sure 100% heaven bound. Lord, I thank you for tonight, Lord. I don't see any hands, Lord, but you know hearts. Lord, I ask that tonight, Lord, if maybe somebody might be just too shy or too embarrassed to raise their hand, Lord, and come forward, that you would give them the strength, Lord, the encouragement, Lord, to come to someone and get that question answered, Lord. It's never too late until they take their last breath, but we never know when that breath might be. It could be today, Lord. Lord, watch over us. Lord, we ask you would guide us, Lord, you would protect us, Lord, that we would heed to your calling always, Lord. Give us safety as we travel home tonight. Lord, bring us back at your next appointed time, Lord, but we can always serve you no matter where we are. Lord, we thank you for your word tonight, Lord. We ask you to give our pastor safe traveling mercies as he comes back home from preaching in another church. Lord, that you be with the choir practice to follow. Lord, that you bless each and every one of us with your calling, Lord. Thank you for all that you've done. We love you. In Jesus' name, amen.